Kaugnay pa rin sa pag-uwi ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas at pananatili niya sa Correctional Institution for Women, kausapin natin si DOJ Undersecretary Raul Vasquez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at magandang umaga sa iyong tagapakinig at manonood. Opo, hanggang ano oras po papayagan makasama ni Mary Jane Veloso yung kanyang pamilya dyan po sa Correctional Institution for Women? Hanggang alas 12, lahat nga ng mga Bucor rules and protocols, we bent towards them, no, para mabigyan sila ng mahaba at malalimang pagkakataon na magkaroon ng family bonding. Yan po ay mula nung dumating siya doon, nagkaroon na siya ng access kaagad yung mga pamilya. Of course, kinuha muna initially yung pangalan niya para sa booking requirements. Pero maliban doon, pati yung kanyang abogado, si Attorney Edre Olalia, at saka pati na rin yung Gabriela representative na si Congresswoman Arlene Brosas, we made exceptions out of them kahit na normally sa mga Bucor protocols ay hindi dapat. Pero ito ay kaisa-isang pagkakataon naman na tayo ay dapat magkakaisa sa bagay na to. Of course, kasama po yung medical examination sa kanya, hindi ho ba? Kumusta po siya? Dahil pagdating niya rito, medyo mainiinda siya nasakit sa tiyan. Tama yan. Kasi nga, yun ang rason, Rafi, actually, kung bakit napaka-stricto ang ginawa naming sistema ng protection doon sa airport. Dahil una, security issues. Pangalawa, may health concern siya dahil siya ay nagsusuka nung galing pa lang ng Indonesia. Ang rason kasi ay nag-travel siya from Yogyakarta Penitentiary papuntang Jakarta. 8 hours yun. Tapos dire-diretso and then transfer na kaagad the next day sa DFA natin and eventually sa Bucor. Kaya halos walang tulog yung tao. Ako mismo nakausap ko kanina pagkatapos ng press conference natin, linapitan ko siya at nagkataon naman ng nakakaintindi siya konti ng Ilocano, lalo na kasi yung tatay niya at yung nanay niya taga-Lapas, Tarlac daw sila. Kaya usap kami ng Ilocano din. Isa pong seguridad ni Mary Jane sa inaalala ng kanyang pamilya. Paano po ito titiyakin ng Bucor at DOJ? May mga active threat ho ba sa kanyang kaligtasan? We cannot discount that, Rafi, no? And that's precisely the reason why we made sure na very strict ang security protocols doon sa airport pa lamang. Wala nga sa sa Indonesia, ang daming nagbabalyahan ng mga media, kaya baka nga nasaktan siya or what. Kaya inavoid din namin yun para ipakita din natin na tayo, mga Pilipino, kaya nating maging professional at ayon sa protocol sa pag-handle ng mga ganitong high-profile cases na ganito. Nabanggit niyo po, nakausap niyo itong si Mary Jane. Kumusta na po siya ngayon nung talagang wala na yung media, wala na yung crowd? Kumusta po siya doon sa loob ng piitan? Binibiro ko nga siya, malinis. Okay siya, wala siyang problema. Maganda. At pagkatapos noon, pinayagan namin siyang makaharap pati yung mga media. Dinala namin yung mga kasamahan ninyo sa media, Rafi, doon sa mismong detention area niya para makuha na nila mismo ng picture at doon nga sila nag-akapan ng mga pamilya. Although earlier on, nagkaroon na sila ng pagkakataon na magbabanding din sa isang kwarto doon. But ito, sa harap ngayon ng media, hinayaan namin silang makausap pati ni Mary Jane at natanong nga siya, nakita ko sa mga footage ninyo, nandun kami kanina din, nung habang tinatanong ng mga media, direkta si Mary Jane. Meron na po bang detalye kung pagkatapos ng kanyang quarantine, sino yung mga makakasama niya doon sa selda? Mag-isa lang po ba siya? Ano yung magiging disposition niya after ng kanyang quarantine? May two months kasi na parang i-check muna yan nung lahat-lahat. Kasi yan ang protocol ng Bucor. Sundan ho natin lahat ng protocols na yan. Kaya nga meron ding 5 days na quarantine. Kasi titignan natin, kasi galing siya sa ibang bansa under our Bureau of Quarantine Requirements, tignan natin kung meron siyang, alam mo na, mga dalang, hindi, kailangan lang nating protektahan din yung mga ibang kasamahan niya doon. Pero doon sa issue ng security, kasi nga, nandun din yung Sergio, no? Yung trafficker na convict na ng life imprisonment. Ang sabi na inatasan namin at direkta namin mismo ang
Bucor through Director General Greg Katapang na siguraduhin na safe itong si Mary Jane at dapat hindi magkasama at magkahalubilo yan. Kung kinakailangan, ilipat yung isa, ilipat si Sergio sa ibang correctional facility para hindi sila magkasama. Okay. Oho. So pero wala po kayo nakikita namang banta. Ngayong magkasama nga sila doon. Of course, alam natin, may mga bata-bata system dyan. Wala naman po kayo nakikitang ganito so far. Ngayon at dumating na dyan si Mary Jane. Wala naman, pero ganun pa man, we can never be too sure, no? Kaya ang instruction namin kay DG Katapang, siguraduhin niya at pag-ibayuhin na yung security procedures ay nandyan sa lahat. Meron po ba tayong impormasyon kung may hinihinging kondisyon yung Indonesia kapalit ng pag-uwi po ni Mary Jane? Wala, kasi ako mismo ang pumirma nung agreement na yon, Rafi, no? Okay. Nung sa Indonesia, ang kondisyon lang na nandun ay yung reciprocity na tinatawag na kung may pagkakataon sa darating na panahon na manghingi din ng parehas na request ang Indonesia ay titibangin natin ng mainam itong ginawa nilang napakagandang regalo sa ating bansa at sa ating sa pamilya ng Veloso. Okay, sige po. Maraming salamat sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi, at magandang hapon sa lahat. Si DOJ Undersecretary Raul Vasquez. Para naman sa mga kapuso nating mamimili na ng panghanda sa Noche Buena, ito po ang presyo ng ilang sangkap ayon sa Department of Trade and Industry. Ang ham nasa 170 hanggang mahigit 928 pesos, depende syempre sa laki at brand. Nasa 210 hanggang 445 pesos naman ang queso de bola. Halos 62 pesos hanggang mahigit 302 pesos ang fruit cocktail. Mahigit 56 pesos hanggang 310 pesos naman ang queso. Mahigit 20 pesos hanggang halos 246 pesos ang mayonnaise. 36 pesos and 50 centavos hanggang 72 pesos naman ang all-purpose cream. 27 hanggang mahigit 263 pesos ang sandwich spread. 32 hanggang 114 pesos ang pasta o spaghetti. Mahigit 30 pesos hanggang mahigit 126 pesos ang elbow macaroni. 16 pesos and 50 centavos hanggang halos 93 pesos ang tomato sauce. Ang salad macaroni nasa 36 hanggang mahigit 126 pesos, habang mahigit 28 pesos hanggang 103 pesos naman ang presyo ng spaghetti sauce. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon. At kasama natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. May kobrang natagpuan sa isang bahay sa San Fernando, Pampanga. Sa Balanga, Bataan naman, isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa salpukan ng SUV at van. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Wasak ang harapan ng SUV na yan matapos nitong makasalpukan ng isang van sa Balanga, Bataan. Dumiretso sa puno ang van hanggang sa mayupi ang gilid nito at matanggal ang windshield. Isinugod sa magkaibang ospital ang mga sakay ng dalawang sasakyan. Idineklarang dead on arrival ang driver ng van. Sugatan naman ang driver at isang pasahero ng SUV. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Natagpuan ang isang kobra sa loob ng isang bahay sa San Fernando, Pampanga. Kwento ng may-ari ng bahay, nagkuhugas ng pinggan ng isang residente roon nang makita ang ahas na nasa 5 talampakan daw ang haba. Humingi sila ng tulong sa barangay pero hindi na nila ito naabutan doon. Hindi raw ito ang unang beses na may nakitang ahas sa lugar, lalo't napaliligiran ng taniman ang subdivision. Sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon, patuloy ang kampanya kontra boga ng mga Aldan Police sa Pangasinan. Sa nakaraang 2 linggo, 20 boga na ang kanilang nakumpiska. Karamihan daw, kabataan ang gumagamit. Ipinagbabawal ito roon dahil itinuturing nila itong mapanganib. Posible raw kasi itong magdulot ng pinsala sa mata o mukha. Nakakabulabog din daw ito sa mga residente. Bukod sa boga, kinukumpiska rin ng pulisya ang mga maiingay na tambutso o illegal pipes. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Sarat, Ilocos Norte naman, patay ang isang motorcycle rider matapos na maaksidente.
Base sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng rider at dump truck ang magkabilang direksyon ng kalsada sa Barangay San Miguel. Umagaw ng linya ang motorsiklo at bumangga sa truck. Sa tindi ng pagbangga, tumilapon ng rider na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Dead on arrival siya sa ospital. Sumuko naman sa pulisya ang driver ng truck na naharap sa karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. Sumagot na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa counter-affidavit ng isa sa mga inireklamo niya. Kaugnay po yan sa pagsisilbi ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City noong Hunyo. Giit ng dating Pangulo laban sa kontra-salaysay ng nooy PNP Directorate for Operations Head, Police Major General Ronald Lee. May pananagutan si Lee sa mga nangyari noon kahit wala siya mismo sa compound at kahit hindi siya ang nagpatupad ng pagsisilbi ng warrant. Hindi rin daw porket may warrant of arrest na hawak ang pulisya ay pwede na nilang pasukin kaagad ang compound ng KOJC. Dati nang itinanggi ni Lee at iba pang mga akusado ang mga paratang ni Duterte na tumatayong administrator ng mga property ng KOJC. Wednesday latest na mga mare at pare. Muli nating baka kasama ang paborito nating Gen Z barkada. Babalik kasi for its second season ang Kapuso youth-oriented series na Maka. Inanunsya ng show sa isang social media post featuring ang Yellow School Bus Season 2 at date na January 25, 2025. Produced ang hit series ng GMA Public Affairs. Sa December 21 naman, mapapanood na on its new time slot ang Saturday Night Habit na Pipito Manaloto. 7:15 p.m. na ang paghahatid ng good vibes ng award-winning Kapuso Family Sitcom. Bumigay ang tulay na yan nagawa sa Kawayan dahil sa rumaragas ang tubig sa ilog sa Caraga, Davao Oriental. Napakapit sa bato ang isang lalaki na tumutulong sa dalawang estudyante na makatawid. Ang isa sa mga estudyante napakapit sa kawayan, habang ang isa tuluyang tinangay ng rumaragas ang tubig. Mabuti na lamang at napadpad po siya sa mababaw na bahagi ng ilog kaya nailigtas siya agad. Kwento ng isa nilang guro, papasok na sana sila ng paaralan nang mangyari ang insidente. Kasama raw nila ang mga estudyante at iba pang guro nang biglang lumakas ang ragasan ng tubig habang tumatawid sila. Hiling nilang malagyan ng maayos na tulay ang ilog para sa kanilang kaligtasan. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Cecil Quibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi! Nang dahil umano sa selos, sinaksak ng isang construction worker ang isang pulis sa Oton, Iloilo. Sa Davao City naman, patay ang isang motorcycle rider matapos maaksidente. Ang may init na balita hatid ni John Sala ng GMA Regional TV. Dead on the spot ang isang rider matapos umempla ang minamaneyong motorsiklo sa Coastal Road, Davao City. Sa investigasyon ng pulisya, papunta sana ng Talomo Road ang biktima. Pagdating malapit sa Connector Bridge, nawalan nito ng kontrol sa motorsiklo. Tumilapon ang biktima at nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Binawian ng buhay ang isang pulis sa Oton, Iloilo matapos saksakin ng construction worker. Base sa investigasyon ng pulisya, umiinom ang construction worker at kaibigan niya sa isang tindahan. Dumating at may binili ang pulis. Maya-maya pa, biglang tumayo ang sospek at sinaksak ang pulis. Nabaril naman ng pulis ang sospek. Batay sa investigasyon, may kursunadang iisang babae ang pulis at ang construction worker. Basta sa amon nga pag-imbestigar, si Staff Sergeant Duga Lagaw, dabla permisa, no? Yes. Siguro, sir, sa pagpangimon ng aton nga, sir, posible nga motibo. Parehong dayo sa lugar ang biktima at sospek. Ginagamot sa ospital ang sospek na mahaharap sa karampatang reklamo. Walang pahayag ang pamilya ng biktima. Posibleng magpasko sa kulungan ng isang lalaki sa Cebu City matapos umamin sa pananaksak sa alagang aso na kapitbahay. Kwento niya,
Hinabol siya at tinatahulan ng aso habang papauwi siya kaya nasaksak niya ito. Sa galit umano ng sospek, napagbalingan din niya ang isang manok at nasaksak din. Namatay ang manok habang sugatan naman sa tagiliran ang aso. Ang sospek, nakainom din daw ng alak nang mangyari ang krimen. Sinampahan na ng kaukulang reklamo ang sospek. Noy, mangayo lang sa kung magpasaylo ni. Kahit kayo sa presuhan gud pagpasko ta. John Sala ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.